Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong balita ng Billionaire News Channel tungkol sa grabing pagbaha sa Bulacan Province na kung saan ang mismong governor na mismo, Governor Fernando, hinahamon na ang administrasyong Marcos na saan ang bilyon-bilyong pondo ng flood control project sa aming barangay. Ilabas nyo dahil kawawa kami, nababaha, naapektuhan ang kabuhayan ng taong bayan. Nasaan ang mga pundo? Oh, salamat. At may mga governor na ganitong nagsasalita na ngayon. Ano na siguro, napupuno na ang salop eh. Kasi pinagmamayabang mga 5,500 flood control projects. 1 billion per day ang gastos natin sa flood control. Ngayon, binabaha pa rin. Ang hirap kayang mabahaan. Okay, pakinggan natin itong balita ni Madam Corina Sanchez sa Billionaire News Channel. Muna sa laki ng pondo para sa flood control project sa ilalim ng national budget. Umaabot ito ng mahigit 3 bilyong piso para sa 2025. Pero bakit nga ba isa pa rin ito sa mga probinsyang parating binabaha ng malalim kapag may bagyo? Ayon sa mga residente, lumubha ang sitwasyon mula nang tanggalin ang mga pilapil sa paligid ng mga palaisdaan para sa development ng airport. Pero ito ay pinabulaan na naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Anya, ang talagang problema ay ang hindi paglabas ng pondo para sa mga proyektong matagal na nilang inilatag sa gobyerno para sa mega dike at iba pa. Kaya, pagsusumamo ni Fernando sa pamahalaan, ilabas na ang pondong hindi pa raw nila nakikita. Ilabas nyo na! Sa wakas, lumalabas na rin ang araw. Kaya ang tubig dito sa Bulacan-Bulacan ay medyo bumababa, kumuhupa na. Pero ganun din, ang sabi ng mga residente dito, kapag medyo umulan ng malakas ng sunod-sunod, itong palaisdaan sa aking kanan, naku, aapaw yan ng hanggang halos lagpas tao. Kaya inaanod parati ang kanilang kabuhayan dito. Mahigit bilyon ang nakaatang na pondo para sa flood control project dito sa Bulacan. Ano naman kaya ang masasabi ng gobernador tungkol sa kanilang problema at ngayon ay pagsusuri ng Pangulo mismo tungkol sa flood projects sa buong Pilipinas. Ang Bulacan ang isa sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Ano ba ang nararamdaman ninyo, Gov, pagka nakikita ninyo na yung inyong pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ang inaanod yung ng pagbabaha? Siyempre, masakit para sa amin, malungkot. Siyempre, di ba, tigil ang hanap buhay, tigil yung pag-aaral. O tapos, yung mga gamit na, nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na yung flood control project, medyo sisinsinin daw ni BBM, yung kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number 1 ang Bulacan. Pero may narinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari dun sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung 9 billion. pagpas. Sa Bulacan po magkano? 3 billion. Sabi ko, kailangan po namin yon. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Fernando ang paghahabol ng tulong sa mga binaha. Ang mga bata doon, inanod lahat ang tsinelas, kaya nagdala rin tayo ng sapin sa paa para sa kanila. Dahil po dito sa parang lumalabas na gustong pag-aralan at imbestigahan pa ngayon ng Pangulo ng mga flood control project budget, lalo kayang matatagalan. Dahil sa mga insertion, na nadiskubre, etc. Kalahati na po tayo ng magpo-fourth quarter na po tayo ng 2025. Yun nga mga nakakalungkot di ba? Ito talaga yung dapat i-focus ng lahat. Lahat ng sinabi ni BBM, maganda po talaga lahat. Kaya lang. Ang problema rito, yung baha Lahat yan magaganap kung ang baha ay maayos, kung maayos yung baha natin. Kasi lahat yan magigiba. Pag ang tubig ay nandyan at mataas sa mataas, masisira pananim, masisira ang mga palaisdaan, masisira ang buhay, walang makapagtatrabaho, so, walang makapag-aaral. Ang panawagan po ninyo kay Presidente o sa DPWH? Ang sa akin ay, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yes! Yung mga
budget natin ay ilatag natin dito na maayos na. Gawin na natin to kasi matagal na po itong problema, ano po, mga Pangulo. At inilatag naming Megadike, ito po yung isa sa makatutulong dito. Manatiling nakatutok sa bilyonaryo. So, ang laki, no? Sa isang probinsya, 3 billion. Kaya lang, yung nadiskobrihan ni Senator Ping Lacson sa pag-aaral niya ng 2025 budget, isang maliit na bayan, hindi niya pinangalanan, 10 billion. Kaya sabi niya, ano ba yan? Maliit na bayan with only 10,000 residents. Bakit mo punduhan ng 10 billion flood control? Ito na po yung mga sinasabi ng Pangulo na mahiya naman kayo mga magnanakaw, kaban ng taong bayan na palpak inyong mga proyekto, guni-guni nyo lamang yan. Tapos sila pang pumalakpak. Tinawag sila tuloy ng mga manhid. Sobrang kamanhiran ninyo, sabi ni Mayor Benji Magalong. So, ito na ngayon ang malaking sakit sa ulo ng administrasyong ito kasi ipinagmalaki nila last year na zona 5,500 flood control projects at marami pa. Ngayon, siging kaba. Kaya mabuti rin at ibinida nila yung accomplishment kunuhay na flood control. Yung pala, it took the president 3 years bago niya ma-realize na niloloko lang pala siya ng mga reports. O inamin niya sa interview ni Pinky Wib ba yun o Cheryl Cosem na niloloko ako sa mga report. Hindi lahat ng report na dumarating sa akin totoo. Ngayon lang after 3 years. But anyway, it's better to be late than never. Maganda yung sinasabi ng Pangulo sa kanyang zona, but ang problema, paano niya yon i-execute, paano maaaksyonan para magresulta, example lang baha, mahibsan ang hirap ng taong bayan sa palagi ng magbaha. Para hindi niya nasabihin na wala na tayong magagawa dyan. No, new normal na yan eh. Baguhin nyo na lang pag-iisip nyo, tanggapin nyo na lang na sigit ang kabaha. Good luck sa administrasyong ito tungkol sa problema sa baha. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi, malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna niyang natagaan na mo gyero. So mag-atop na ni karon. Salamat yo, maka-atop na gyud mi karon. O karon mo na ni ang karaan nga balay sa natagaan na mo gyero. So mo na ni ang iyang atop nga kawayan lang. So karon nagpatindog siya og bag-ong iyang balay. Og maupod ni dayon ang iyang gitukod nga bag-ong balay. So mo ni ang atopan karon sa hiro nga natag sa iyaha. Karon naman ni gini kuya sa pag-atop, so maayo na gid nga tan-aw nang iyang balay. Salamat sa Ginoo kay naa siya gigamit nga tawo nga mo'y maghatag og sin, og salamat pod sa nag-sponsor og sin kay matarong na gyud among abuhan ani kay ang among atop sa abuhan kawan ra gyud kawayan na gaulan na naman. Salamat gyud kaayo sa naghatag og sin. Pila na day ka tuig ang imong abuhan nga kawayan lang?
murag 5 na katuig. o 5 ga ilis-ilisan ra ba kay di ta pag-afford og sin. Oo. Karon kay naa may naghatag og sin. Salamat kaayo. Oo, salamat kayo ya. Makita nato nga naanag yun ang sin. Oo. Salamat kayo ya. Okay, salamat